Uy! Congrats! At ngayon na nandito ka na sa panibagong yugto, ngayon 2026, kami ay nagpapabatid ng isang congratulations sa'yo. Dahil ikaw ay nakaraos sa taong 2025 at ready to go na for the 2026. So anong plano nyo? Siyempre i-keep niyo yan sa sarili niyo kasi pinakaimportante sa lahat yung mga plano na yan at kailangan kayo lang ang makakaalam muna noon. Siguro surprise niyo na lang kami sa kung anong balak niyong gawin sa sarili niyo, charot, or sa inyong, well, ambisyon na gusto niyong gawin, lalo na't bagong taon na naman ulit. At ngayon kasama niyo ko, syempre, nandito ulit si Ate Rai para naman makipagtsikahan sa inyo o magkaroon tayo ng at least bonding ng magkasama. Since it's 2026 na, meron ba kayong New Year's resolution or mga bagay na natutunan nyo from the previous year, noong 2025? I think meron. Siyempre, every one of us has character development. Meron tayo nun. At imposible sa loob ng isang taon, hindi kayo nagkaroon ng pagbabago sa sarili nyo. Even me, nagulat din ako sa lahat ng changes nangyari sa buhay ko up until now. As in, this is so unexpected. Talagang nakakagulat ang lahat ng ito at talagang binigla tayo ni Lord. Binigla tayo ng Panginoon sa mga pangyayaring ito. Well, may mga pagkakataon o may mga bagay na hindi natin nagugustuhan o mga unexpected blessings sa dumaraan sa ating buhay. Talagang hindi mo matukoy at hindi mo talaga masusunod yung mga bagay o sitwasyon o plano na para sa sarili mo. Like, there are times na marami akong pinalano and gusto ko masunod ang lahat ng yon. Inorganize ko, ganto ganyan. But at the end of the day, it doesn't happen talaga. Kasi may plano si Lord o may plano ang Panginoon sa atin na mas higit pa sa mga bagay na gusto nating mangyari sa sarili natin at sa buhay natin. Kaya naman, ngayong New Year, I do hope na magkaroon kayo ng resolution. Kasi kailangan natin niyang mabalikan before sumapit ang 2027 para malaman natin kung nakamit niyo ba yung resolution na yon. Siyempre, bilang si Ate Rai, kino-congratulate kita kasi kinaya mo at nagpatuloy ka at ngayon ay 2026 na at makakasama mo ko ngayon, syempre dito sa podcast. At marami pa tayong may explore or malalaman mula pa sa ibang tao. And syempre, I think sa mga learnings, new learnings in life, and character development. Nangyayari talaga sa atin yan at hindi natin may iwasan ng mga yan. Gusto ko lang ibahagi yung core learning na naging motto ko na mula nung nagpatuloy ako o sinimulan ko ang podcast na 'to. Kahit anong mangyari, magpatuloy ka lang. Yes, yun lang naman ang sagot para makamit mo yung mga goals mo, achievements na matagal mo nang gustong-gustong makamit, mga bagay na matagal mo nang hinihintay. At kung gusto mo na mangyari yun sa sarili mo or sa buhay mo, na mas higit pa sa inaakala mo, magpatuloy ka lang. Keep moving forward, whatever happens. Kahit ano ang pinagdadaanan nyo ngayon, lilipas yan. Kaya dapat magpatuloy ka lang. Kasi mahirap kapag na-stuck ka lang, nagmukmok ka lang kasi may na-encounter ka lang na problem, along the way masyado kang nagpadala sa problema o sa emosyon. So nangyayari nito, tendency lang naman na may mga bagay na
masasabi mong consequence or blessing. It's either that too, kung ano talaga yung mapapala mo mula sa pagsubok na dinaraanan mo o mga pagsubok na naranasan mo along the way. So, pinakaimportante sa lahat, magpatuloy ka lang. Kinakailangan mo gawin yan kasi ang hirap kapag na-stuck ka lang sa ganito na ganito pa rin yung sitwasyon, walang improvement, walang nangyayaring maganda. And I don't think magugustuhan mo na palagi ka na lang ganito. So, magpatuloy ka lang, keep moving forward, whatever happens. Kahit na may mga tao talaga na gustong magpahila sa'yo pababa o may mga tao na hindi ka susuportahan. May mga taong manghuhusga, hindi naman talaga mawawala mga yan. May mga tao na magsasabi ng kung ano-ano sa'yo, magpatuloy ka lang. Kasi ang pinaka-importante is ginagawa mo kung ano yung gusto mong gawin. Kahit na mahirap yung daraanan mo, mahirap yung pagsubok, maraming sumusulpot na problema along the way, magpatuloy ka lang. Kinakailangan mong magpatuloy. Kinakailangan mong gawin yon kasi kung hindi at kung titigil ka lang, masasayang yung effort, yung pagod, at lahat-lahat ng binuhos mo doon sa ginagawa mo. Well, gusto ko lang i-share na one time, tumigil ako. Tumigil ako sa pag-pursue ng mga gusto kong gawin sa buhay. Kasi akala ko wala akong mapapala ron. Akala ko hindi makakatulong ang mga yon. Katulad na lang, ito na naman, babalik tayo sa topic na to. Yung mga skills na pinursu ko. Yes, yung sa kanila kasi, hindi ko na sila mapagpatuloy pa, but I think lesson sila sa akin. At experience na rin. Kasi kung hindi dahil sa kanila, hindi ako makakatungtong ngayon. Wala ako dito sa harapan nyo. Hindi man maganda yung path na dadaanan nyo. Hindi man okay yung mga gusto nyong mangyari, but you need to keep moving forward. Ang hirap na wala kang gagawin. Mahirap kapag inuwi mo lang yan sa pangarap. Kung may mga bagay ka na gusto mong gawin o pangarap na matagal mo nang gustong makamit, baka ito na yung sign mo. Bagong taon na, ito na ang sign mo para magpatuloy. Gawin ang mga yon. Kahit mga maliliit na process, maliliit na footsteps ang gawin mo sa pagsisimula, malaking bagay na yan. At magandang rason yan para makapagpatuloy ka. Kasi kada delay, kada pangarap, nauuwi lang sa pangarap at hindi natutupad. Kasi yung mga pangarap na yan, hindi naman ang Panginoon lang ang tutupad niyan sa'yo. Kinakailangan mo rin kumilos, syempre. Kinakailangan na makipag-cooperate ka para mangyari ang mga yon. And hindi lang yan, abundant yung blessings na ibibigay sa'yo ng Panginoon kapag nagpatuloy ka. Ayun, nagninilay-nilay na naman tayo dito sa podcast. But yun naman talaga ang rason ng podcast na to. Kasi akalain mo yon, nakailang episode na tayo. Nag-start tayo ng August, September. And right now, nandito na tayo sa panibagong yugto, 2026. Ang dami ring nangyari, ang dami nating pinagdaanan na magkasama. Even though nandyan lang kayo sa kabilang side at nandito ako, pinapanood nyo ako. Isa na to sa mga bagay na malaking patunay sa sarili ko na kaya ko naman pala. Kasi di ko
asahan na dahil din sa mga taong iniimbita ko rito, mga taong nakasama namin sa podcast, sila pa yung humahanap ng paraan o gumagawa ng way para sa'min. Hindi namin inaasahan na itong mga tao na 'to, na malayo na yung narating nila sa buhay, parang sila na ngayon yung nagda-direct or nagbibigay ng suporta sa mga hindi mo inaasahang pagkakataon. Natutuwa nga ako sa mga guest na inimbita namin kasi ang laki na naging papel nila. Hindi man kasing engrande o ano, pero may mga ways sila na dahil din sa kanila kaya unti-unti na nagkakaroon ng improvement, achievement ang podcast na 'to. At dahil rin sa kanila kaya napadpad kayo rito. Siguro yung iba napadpad dahil, nakita yung mga ina-upload namin na mga shorts, mga behind the scenes, appreciation post, mga quotes. But mostly kasi sa viewers ng podcast na 'to ay mula sa mga guest namin. Kaya taos-puso kami nagpapasalamat sa inyo at gano'n na rin sa aming mga guests kasi kayo yung isa sa mga daan at rason namin para makapagpatuloy. Even though mahirap yung process, totoo, hindi siya madaling gawin, napakamatrabaho nito. Pero nilalaan namin yung effort namin, yung pagod, yung puyat, lahat-lahat na pwede naming gawin para makapagpatuloy kasi naniniwala kami na yung mga taong iniimbita namin, mga taong nakakasama natin sa podcast na 'to, deserve na malaman yung kwento nila. At alam namin kasi na itong mga tao na 'to ay malaki ang maitutulong sa inyo. Hindi niyo man sila na-meet in person, siguro iba sa inyo, na-meet niyo na sila in person, but yung mga napadpad dito, hindi niyo man sila mami-meet in person o hindi niyo pa nami-meet in person pero plano niyo, malaking way na kasi 'tong podcast na 'to para makilala niyo pa sila lalo. Ayaw namin hangga't maaari mabalewala yung kwento nila. Kasi tulad ko, naghahanap din ako or curious din ako, papaano sila nakakapagpatuloy? Bakit ganito yung mission nila? Bakit ito yung pinaglalaban nila? Bakit ganito yung mindset nila sa ginagawa nila? Despite na maraming against, despite na hindi sila suportahan ng mga taong malalapit sa kanila at may mga nanguhusga sa ginagawa nila, nagpapatuloy pa rin sila. At hindi sila basta-basta tumitigil kasi nandito sila. Nahanap nila yung sarili nila at yung puso nila sa misyon na ginagawa nila ngayon. Kaya sa tulad mo, I believe na yung mga audience namin, yung mga viewers namin ngayon, may papel kayo dito sa mundo. Siguro mahanap niyo yun sa passion nyo o sa mga bagay na hindi nyo inaasahan. Pero kung hindi nyo pa nami-meet yun o sa tulad ko, kasi yung akin utay-utay ko nang nakikita kasi nagpapatuloy ako. Sa tulad nyo na medyo naguguluhan pa sa kung anong gusto nyong gawin, later on mare-realize nyo rin kung ano yun. Hindi ako makakapagbigay ng, ng tips kasi unang-una sa lahat, sariling destination mo yon, sariling journey mo yon. At nandito lang naman si Ate Rai para sumuporta sa inyo. Suportahan kayo sa mission na gusto nyong gawin. Na alam nyong makakabuti sa inyo at alam nyong ikaliligaya at bukal sa puso. Hindi naman natin maano pero iba-iba din kasi yung gusto natin sa buhay. But still, if you think na nakakabuti ito para sa sarili nyo at sa kapwa, maganda ang magiging kinalabasan yan.
Magpatuloy ka lang kahit na napakahirap ng proseso ng pagdaraanan mo. Kahit nagsisimula ka lang, magpatuloy ka lang. Huwag kang hihinto. Puwedeng magpahinga, pero huwag ka munang hihinto hangga't hindi mo pa nalalaman kung ito na ba yung para sa'yo o hindi. Kasi along the way, dun niyo lang din mare-realize na kung para sa inyo ba talaga yung tinatahak niyo o dapat na ba talaga kayong tumigil kasi sa tingin niyo, hindi sila yung para sa inyo. Ngayong bagong taon na, 'wag na natin aksayahin yung oras natin sa pagpapangarap sa mga pinapangarap natin. 'Wag natin hayaan na maiwan na lang yun sa panaginip. Gawin nating totoo. Kung may travel plans kayo o may mga gusto kayong gawin na proyekto, activities o kung ano man yon, gawin niyo na, please. If you think na hindi niyo pa kaya, nasa sa inyo kung gagawin niyo na o hindi pa. And if you think you're not prepared enough, kailan ka magsisimula? Kasi kung sa tingin mo hindi mo pa kaya, hindi mo kasi masasabi kung kailan ka magsisimula. At hindi mo rin masabi kung ano yung perfect time kapag sa ganitong sitwasyon. Walang perfect time, I think. Ang the best time ay gawin mo na ngayon. Lalo na't kung may oras ka na, kung may maluwag ka ng schedule, or if you think sinisigaw na talaga ng puso mo, ng sarili mo na ngayon na yung tamang oras, gawin mo na. Kasi nung nagsimula kami dito sa podcast na 'to, ang unang tumatak lang sa amin ay gawin mo na. Kasi what if kung pinagpalipas ko na lang 'to o hindi, as in na-delay, gawin ko na lang bukas, gawin ko na lang mamaya, gawin ko na lang sa ibang araw. Hindi pa rin mag-e-exist ang podcast na 'to kung gano'n yung naging mindset ko. And to be honest, nung ginawa namin 'to, sinimulan namin 'to, wala kaming kaplano-plano. Ang meron lang sa'min ay yung mindset, yung thinking, your thought na paano sila nagpapatuloy sa buhay, papaano. Dun kami na-curious talaga. Kasi ako bilang host, bilang ako mismo, si Rai, Ate Rai, hinahanap ko rin naman kung ano yung magpapasaya sa'kin na alam kong hindi ko pagsisisihan in the end. And alam kong makakatulong sa iba, and at the same time, masaya yung kaluluwa ko. Marami akong natututunan, marami akong na-absorb na knowledge, marami akong nakikitang perspective, at lalong lumalawak yung mundo ko dahil na rin sa mga taong kasama namin dito sa podcast. Hindi lang yung mga guest, kundi pati kayo. Kaya masasabi namin na isa kayo sa mga blessing namin dito sa podcast na 'to. Ayun, na-touch ata ako dun, pero it is true na isa kayo sa mga blessings namin. Hindi namin ikakaila yun. And I'm very happy na may mga viewers, audience na natutuwa sa amin. Nagugustuhan yung content ng podcast na 'to kahit na medyo marubdob yung ibang topic. Kasi 'pag ninilay-nilay 'to sa sarili, hindi kasi namin ina-advocate yung tsismis na alam naming hindi naman makakatulong sa inyo, kasi mas gugustuhin namin na ipakalap yung mga bagay na dapat yung matutunan mula sa ibang tao o mula sa pagninilay ko. Kasi 'to, share ko lang, nagva-vlog ako before. Nagva-vlog ako kasi may gusto akong patunayan o trip ko lang. Pero yung mga contents ko, hindi ko sila na-e-enjoy gawin. Alam mo yun, yung thought na gusto mo lang mag-vlog, pero nung ginawa mo na, inedit mo na, at nirelease mo na, parang hindi ka satisfied. Kasi dun pa lang sa content mo, hindi ka na masaya.
sa ginagawa mo. Kaya parang kaya napatigil ako sa pag-vlogging before dahil wala akong nakikitang sense. I mean, wala akong nakikitang saya sa ginagawa ko. Napipilitan lang ako. Yun ang nararamdaman ko nung panahon na yun. Kaya ako tumigil. Bumalik ako sa pamamagitan ng paggawa ng mga vlogs about voice acting pero hindi pa rin ako masaya eh. Hindi ko ma-feel yung sarili ko na magbigay ng tips, magbigay ng ganto ganyan kasi I know to myself that I'm still a beginner. Alam ko sa sarili ko na hindi pa to yung tamang oras para magbitiw ng mga salitang na akala ko ay makakatulong kaagad sa iba. I think oo, makakatulong sila. Pero mas maganda kung pakinggan natin yung mga professional mismo o yung matagal na sa larangan. Kasi sila yung marami ng naranasan, marami ng naintindihan at marami ng na-take notes sa journey nila. Kaya nga nag-exist itong podcast na to dahil doon. And hanggat nag-i-interview si Ate Rai, hanggat nandito si Ate Rai, magpapatuloy pa rin ang podcast na to. Kasi sinimulan ko na eh. Sinimulan ko na walang plano o walang naiisip na matinong content o topic. Basta ang alam ko lang, gawin ko na hanggat may time pa. And even though sinasabay ko tong podcast na to sa trabaho ko, nagugulat na lang ako kasi nakagawa ko. Natatapos ko, kahit na sobrang hectic, may mga nanonood pa at kayo yun. May mga sumusuporta pa. Kaya nga nagugulat na lang ako minsan na, aba, kahit na maliit ang views ng episode na to ay may nanood. At may mga nanonood pa. Kaya nga nakakabilib. Nabibilib ako sa mga ginagawa namin ngayon. Dahil kahit na maliliit na views man ang meron sa isang episode, malaking achievement na yun sa amin. Kasi may mga nakikinig. Yun ang pinakamasarap na damdamin. Kahit na 3 views lang, 20 o isa, at least meron. At least merong gustong makinig sa mga chika natin dito. And naniniwala naman ako na may matututunan naman kayo dito. Imposibleng wala. Kasi nga, yun naman talaga ang pakay o mission na meron sa podcast na to. So wag nyo nang baliwalain yung oras na meron kayo ngayon. Kung gusto nyo na talaga, gawin nyo na. Mahirap kapag pinagpabukas nyo na naman yan o sa isang taon na lang. Medyo, well, risky. Not really risky. I mean, kasi darating din yung time na makakalimutan mo yung mga yan. Especially yung passion. Especially yung realidad na meron tayo ngayon. Diba? Actually, gumawa ako ng to-do list. Meron ako ditong notebook. Ito, kung kayo ay katulad ko na makakalimutin o hindi nyo matandaan kung ano yung ginagawa nyo sa loob ng isang araw, I think ito na yung time nyo para gawin yung ginawa ko ngayong taon. Ngayong taon, well in 2025. Kasi gusto kong malaman ano yung pinagkakaabalahan ko sa loob ng isang taon. Dahil nahihirapan akong balik-balikan yung mga ginagawa ko kasi makakalimutin ako. Nakakalimutan ko na agad ko yung ginawa ko kahapon, kanina. Gano'ng kalala. Medyo makakalimutin na talaga ako sa ibang bagay. Kaya feeling ko before, parang walang nangyayari sa akin. Paano naman kasi nakakalimutan ko kaagad. Hindi ko nabibigyan ng appreciation yung sarili ko, yung lahat ng hirap na ginagawa ko sa loob ng isang araw. Kasi ang mas importante sa akin before, ang iniisip ko noon is, kapag nakaramdam ako ng pagod sa isang task, yun na siguro yung ginawa ko o matatandaan ko, which is hindi siya magandang rason para sabihin na may nagawa ako. Kasi kahit mga maliliit na bagay yan, kahit simpleng task ang ginawa mo, malaki pa rin ang ambag niyan
para sa final product. So ito, share ko lang na ito yung aking to-do list notebook. So ito, dito ko sinusulat yung aking mga ginawa sa loob ng isang araw. Dalawang notebook 'to and inaamin ko may mga times na hindi ako nagiging honest dito. May mga times na nakakalimutan kong magsulat dito ng gawain. May mga times na tinatamad ako. Pero at least nalaman ko rin sa sarili ko na nagpaka-honest ako kahit dito man lang sa to-do list na 'to. Kasi dito ko nakikita yung improvement na ginagawa ko. Na may mga plano pala akong ginagawa. Natapos ko pala 'tong gawain na 'to ngayon, so hindi ko na kailangang gawin ulit. Okay. So may meeting ako sa gan'tong oras, okay game. Okay, gano'n. 'Di ba? At least na lalaman mo na may ginagawa ka naman pala sa loob ng isang araw. 'Yun ang importante dito sa to-do list na 'to. Kaya kayo, kung kayo ay type ng tao na talagang makakalimutin o medyo hindi na okey yung memorya. Hindi sa ano, gawin niyo na 'to kasi malaking bagay ito at dito niyo malalaman kung ano yung improvement, character development na nangyari sa inyo sa loob ng isang taon, isang buwan. I think mag-experiment muna kayo ng isang month, consistent na pagsusulat ng kung ano-ano yung lahat ng gagawin niyo, ano yung mga task na kailangan niyong tapusin within the day. Check niyo, cross. Check kung nagawa niyo, cross. Kung hindi, or cancel, or arrow next kung imu-move. So gano'n. Papasilip ko sa inyo yung ito. Kasi ito yung una kong to-do list na notebook. And supposedly, Bujo journal dapat 'to. Kaso, medyo na-overwhelm ako sa mga nakikita kong Bujo sa, YouTube. Kasi may mga design-design. So, tinaray ko kasi natuwa naman ako. Pero, matrabaho pa. Iisipin ko pa. So, parang hindi effective sa akin yung Bujo. So, ang ginawa ko, nag-to-do list ako. Sobrang simple lang. To-do lang. Ano yung kailangan kong gawin sa araw na 'to? Bigyan ko kayo ng sample. So actually, nag-start ako ng to-do list ng February. Ayan. Meron pa ako ditong um, Bible verse. At least, para ganahan ako magpatuloy. And then ini-incline ko yung mga Bible verse na to depende sa month o gusto kong mangyari sa month na to. So ito yung pinakaunang Bible verse na makikita dito sa aking to-do list. Trust in the Lord with all your heart and lean not only on your own understanding. Ang ganda ng verse. So next na so yan. O 'di ba? Gumawa ako ng key. Kumbaga mga lang naman 'to, check burechek. Mga signs lang. Kung completed, kung ano yung mga natapos, na-cancel, appointments, notes, mga ideas, gano'n. Kasi sinundan, ito ay para talaga sa Bujo pero hindi ko talaga kaya. So pasilip ko sa inyo yung aking, may gratitude log pa ako. Dapat everyday ko 'tong susulatan pero hindi ko na ginawa. Tinamad na ako. Ito nung January. Ay oo, January. Hindi ko na siya natapos, oh. So, dumiretso na ako ng February kasi I think February na yung pinaka-okey na sitwasyon sa'kin para mag-to-do list. So ayan, meron ulit na Bible verse para ganahan akong gumawa. And then, ito yung itsura niya. Nagsimula ako February 16. Yan. Nakakagulat na ito pala yung mga pinagkakaabalahan ko noon.
Ngayon ko lang nakita na, ang dami ko ngang ginagawa. Natatawa ako kasi dati-dati ang iniisip ko parang wala akong tinatapos, parang walang nangyayari sa buhay ko. Ta's ngayong binabalikan ko 'to, kaloka meron pala akong ginagawa dati. Ayan oh, nakalagay pa rito na nag-o-audition ako, umiinom ako ng gamot ko, may meeting ako, magbabayad ng bills, ayun. Tapos ito pa oh, ako ng ano, ng, um, auditions, gumagawa ng pictorial, nagva-vlog pa ako rito. Sabi ko sa inyo nagva-vlog ako, eh. Patunay talaga na may nangyayari talaga sa buhay ko. Ang dami. Kaya worth it na maglaan ng time kahit kakarampot na oras sa paggawa ng to-do list kasi dito niyo nakikita, dito niyo talaga nakikita kung nagpapakatotoo kayo sa ginagawa niyo, kung nagpapaka-honest kayo. Kasi dito oh, tulad nito, dati nagjo-job hunting pa ako. March na 'to, So, eto sample lang, ayan. Natatawa ako kasi ang honest ko. First time ko maging honest sa mga ginagawa kong ano. Kasi minsan dinadaya ko, chine-checkan ko minsan, oo. Even though hindi ko naman natapos yung task, gano'n. So dito talaga lumalabas yung ugali niyo. Dito lumalabas yung sarili niyo kung nagpapakatotoo kayo sa ginagawa niyo. Kaya dito ako natutuwa sa mga to-do list na 'to. Napakasimple niyang gawain pero napaka-effective niya para sa'kin na malaman na may nangyayari pala talaga sa buhay ko na hindi ko pala napapabayaan at alam kong nagpapatuloy ako sa ginagawa ko. Kaya na-a-amaze ako ngayon na ito nakakaloka March. So may Bible verse, basta every month may Bible verse kasi yun ang aking inspirasyon. Ayan dito from February, March to June, July, naghahanap pa ako ng trabaho noon. And hirap na hirap akong makahanap ng trabaho kasi hindi naman in demand yung trabaho na meron ako ngayon. Pero ang nakakatuwa niyan, sa job hunting na ginagawa ko is may mga nami-meet akong tao at nakakapag-share sila ng kanilang experiences, which is napaka-insightful for me to know, especially na kaka-graduate ko lang tapos hanap na agad ng trabaho. And it's a lot of pressure kasi siyempre ang taas ng expectation sa'yo na 'pag gumraduate ka na may trabaho ka na. Hindi naman yun gano'n kadali. Kaya nagpapasalamat ako sa kung anong meron sa'kin ngayon. Dito ko rin nilalagay na natrangkaso ako, nagkasakit ako, nagpa-check-up, nagsimba, nagtrabaho, gumawa ng proyekto, nakipag-usap sa Panginoon, dubbing sessions. Sobrang nakaka-proud. Nangyayari pala sa'kin. Ngayon ko lang napansin, ngayon ko lang napahalagahan na meron pala talaga. May mga goals ako. Itong mga goals na 'to, ito yung mga plano, hindi lahat ng 'to ay nasusunod. Kasi ang nakakatawa rito, yung mga goals na 'to, iba yung binibigay sa'kin ng Panginoon na mas higit pa sa mga 'to. So ito, June, July, June. Ayan nag-i-scheduling, nag-i-edit, pressure may editing, naghahanap pa ng puwedeng gawin, gumagawa ng report. Tapos ito, ang ginagawa ko kada month din, gumagawa ako ng recap. So dito, ano yung mga nahinuha ko after mangyari ng month na 'to. For example, itong June. So sabihin ko na 'to kasi ito yung nangyari na. Grabe daw.
sabi ng sarili ko, sabi ni Cap. Nawalan ako ng kliyente, may dumating na opportunity, tapos proud to say that I finally let go of my mortal sin. Never wanted to go back. Thank you, God. Thriving to survive, though limited and financially struggling. Kasi wala naman akong ano nun. Medyo complicated yung sitwasyon ko before ako nag-start ng podcast na to. Didn't expect all the struggles, worries, doubt will give me lessons that marked in my foggy mind. Sabi ko sa inyo, makakalimutin ako. Grateful to all blessings that God has given to me. The progress is taking little by little, but it's a proof that's something happening greatly in my life. Pinagmamalaki ko talaga. Nakakatuwa. Learn to appreciate little things and little efforts. So sabi ko sa inyo, magpatuloy lang kayo kahit na gaano man kalaki o kaliit ang ginagawa nyo. Basta go, tuloy lang. So it's okay to take a break, bond with friends and family, breathe and dedicate a self-peace time alone with God. Pinaka-importante kasi sa akin, nakasentro talaga sa buhay ko, talaga ngayon, ang Panginoon. At ang lahat ng to hindi mangyayari kung hindi dahil sa Kanya. Yan, eto, nagpaka-honest ako. Yan, natatawa ko rito. Sometimes, I forgot that I'm still doing the best that I can to the point where I doubt my skills and God's trust and timing. Ano raw? Oh my gosh. And the world still need kindness. It's easy to judge someone when you don't trust yourself. Taray! Ang dami kong nahihinuha. Ganto pala mga iniisip ko noon. Ganto pala yung mga pinakakaabalahan ko bago ko ginawa yung podcast na to. So, diretso tayo ng July. Eto, dito na tayo sa second to-do list notebook. Eto, medyo nagkakaroon na ng structure yung aking ginagawa rito to-do list. Pero may times kasi na nag-i-skip ako kasi nakakalimutan ko talaga. Yun nga ang maganda rito sa to-do list. Kung kayo ay makakalimutin din katulad ko, gawin nyo to kasi doon nyo lang makikita na may improvement kayong nagagawa sa loob ng isang araw at hindi nasasayang yung pagod nyo. So ito pa, August, kasi dito nagsisimula. Ito July. If I'm not mistaken, July, unti-unti nang may nangyayari. Ito, oh my gosh, oo nga. July pala kami nag-start. Pero yung release ng mga episodes ay nag-start ng August. So, August, September. Tama, makakalimutin din ako eh. Kaya laking pasalamat na meron akong ganito, naaalala ko. So, ganito pa rin mga ginagawa ko. Ayan, may recap ulit. Diba? Ito, last na pasilip dito sa aking to-do list. So, ayan yung mga ginagawa ko. Ini-include ko rito yung trabaho ko. Syempre, Bible study. Minsan talaga hindi ko siya nagagawa kasi nakakalimutan and umiiwas minsan kasi tinahatamad, nakakahiya tuloy. Pero at least honest ako. Gumagawa ng poster, tapos gumagawa ako ng interview question ditong September 17 para kay Madam, para kay Miss Josephine, dun sa ating second guest. Akalain nyo yun? May nangyayari naman pala talaga sa loob ng isang araw. At ngayon mas lalo akong nagaganahan at na-appreciate itong mga pinaggagawa ko. Nakakaloka. Ganito yung ginagawa ko. So ito, last na, pasilip. So kung dati is nililista ko lang yung lahat ng gawain, lahat ng gusto kong matapusin sa loob ng isang araw.
Ngayon gumamit ako ng time box. So yung time box kasi mas organized na parang to-do list siya. So i-allot mo kung anong oras ka magka-clock in or nagising, ano yung gagawin mo sa loob ng isang araw, ilalagay mo per time. And then ilalagay mo yung priorities and brain dump mo. So priorities, ito yung mga bagay na dapat mong tapusin. And sa brain dump, ito yung mga bagay na gusto mo lang gawin kung kaya pa ng time mo. Yan, ito yung sample. Ito na yung pinaka-organized. Pinagmamalaki ko 'to kasi malinaw na 'tong ginagawa ko. Mas malinaw na siya ngayon, mas nakikita ko na, okey nag-morning routine ako. Tapos may meeting pala ako, nag-lunch ako, nag-edit, editing ulit, tapos nagbasa ng libro, naglaro, o 'di ba, editing. Gano'n katindi ang ginagawa ko sa loob ng isang araw. Kasi yun ang mahirap. Yun ang nakakaloka kapag freelancer ka. Kasi ako freelancer ako, hawak mo yung oras mo. Nasa sa'yo kung paano mo hahawakan yung oras mo. Kaya dito ako natutuwa sa aking larangan. Kasi malayang-malaya akong nagagawa yung mga gusto kong gawin. At nagagawa ko itong podcast na 'to. So yun, nakakaloka. Ganito pala ginagawa ko. 'Yan 'no, nang-interview ako. And then bumalik ako sa paggaganito kasi ito yung mga times na sobrang busy ko nun. Ito yung times din na talagang nagulat ako sa mga pangyayari, ang daming nangyari. Kaya nawalan ako ng ganang magsulat ulit o gawin 'to. Tulad nito, wala akong naisulat, ayan. Tapos dito nagsisimbang gabi ako, uma-attend ako ng misa, ganito ganyan. Ang dami ko naman palang nagagawa. Kaya kayo, for sure masa-satisfied kayo kapag ginawa niyo 'to. Simple lang naman siya na gawain, eh. Ililista niyo lang mga dapat yung gawin, gusto niyong gawin. Tapos kapag binuklat niyo ulit, mababalik-balikan niyo. Parang ito yung resibo. Ito yung resibo ng lahat ng mga pinaggagawa niyo sa loob ng isang araw o sa loob ng isang taon. Mafe-feel niyo talaga na proud kayo kasi at least may ginagawa pala kayo na improvement para sa sarili niyo at sa gusto niyong gawin. So I recommend you all na gawin niyo 'tong to-do list. Napakalaking tulong niya sa araw-araw. Isa 'to, itong to-do list na 'to na meron ako ngayon, patunay ito na nagpapatuloy ako sa mga dapat kong gawin. Kaya dapat kayo din gawin niyo na 'to. Kasi ito talaga yung magiging resibo sa lahat ng ginagawa niyo. Na may patunay kayo na nagawa niyo yung task na yon, natapos niyo yung task na yon, na-cancel yon, hindi niyo tinuloy, hindi niyo tinapos. So nakikita niyo talaga na may kabuluhan naman pala ang nangyayari sa akin sa loob ng isang araw. May mga times na hindi niyo man gusto yung nangyayari. May mga times na lumiliko ng daan o nag-iiba yung direksyon. Magpatuloy ka lang. Mas importante na magpatuloy kaysa huminto o balik-balikan mo yung mga bagay na hindi mo na mababalikan pa. Masasayang yung oras. And for me, naalala ko lang yung sinabi ng kaibigan ko na nabanggit ko doon sa episode 8 na time is gold talaga. And it is gold. Ngayon na nakapagbahagi ako o nakapagpasilip sa inyo ng side ko, especially itong to-do list, sa totoo lang, ito ay kind of confidential information. Hindi naman siya totally confidential. I mean, mga bagay ito na para lang sa akin. Pero binahagi ko to sa inyo para malaman nyo kung worth it bang maglaan ng oras dito. At ito, ang aking patunay na totoo ngang worth it siya. So ito, mababalik-balikan nyo yung mga ginawa nyo
from the previous months at doon niyo makikita na may improvement talaga na nangyayari sa inyo. Kaya huwag kayong mawalan ng pag-asa kung sa tingin niyo walang nangyayari. Meron 'yan. Hindi niyo lang napapansin pero meron kayong improvement na nagagawa. Kasi yan din yung naging sakit ko before. Hindi ko na-appreciate yung ginagawa ko noon kasi akala ko walang kakwenta-kwenta o napakakupad kong kumilos. Nasa agos mo lang yan. Hindi mo naman kailangan magmadali. Ang pinaka-importante kasi sa lahat ay nagpapatuloy ka. Kahit maliit lang yung progress or maliit lang yung task na nagawa mo, at least may pakinabang. And to be honest, yung mga maliliit na efforts, progress na ginagawa mo, mas malaki yung naiaambag nila sa journey mo. Kaya please, wag nyo naman sanang isipin na yung mga ginagawa nyo ay hindi nakakatulong o wala talagang nangyayari sa buhay nyo. Meron. Meron, din nyo lang napapansin. Di nyo lang talaga napapansin minsan. Kasi masyado tayong napapadala sa mga problemang na-encounter natin along the way. Pero yan kasi yung obstacle natin para magkaroon tayo ng development or growth sa ginagawa natin. So keep moving forward. Kahit na anong mangyari, magpatuloy ka lang. Walang pumipigil sa'yo sa mga gusto mong gawin. As long as masaya ka at nakakabuti yan para sa'yo. Magpatuloy ka lang. Kasi balang araw, malalaman mo rin kung ano yung papel mo katulad ko. Alam ko na rin yung papel ko. Kasi nagpatuloy ako kaya nalaman ko. Kaya ikaw, ano ba ang papel mo rito? Malalaman mo lang yun kapag nagpatuloy ka rin. Magkagets nyo rin yung sinasabi ko. Congratulations again! You passed the 2025 exam. And now, be prepared for 2026. Kasi maraming pasabog. Marami na namang ganap. Pero, matatakot ka na lang ba? Syempre hindi. Wag. Oo, okay lang matakot. But, wag kang magpadala doon. Magpatuloy ka lang kahit uncertain. Uncertain yung mga mangyayari. Magpatuloy ka lang. May mapapala ka rin. Happy New Year, everybody! And thank you for being part of this podcast. We are very, very lucky na meron kaming viewers na katulad nyo. And we are happy na may mga guest na willing mag-share ng kanilang natututunan, ng kanilang motto and learnings in life, or mga bagay na talagang nagpamulat sa kanila. Yung mga yan, itong mga guest na nai-invite po namin, nagsimula rin sila sa mahirap. And look at them now. Talagang may napuntahan kasi nagpatuloy sila. So dapat ikaw din. Kaya wag kang titigil. Magpahinga ka lang pero wag ka munang titigil hanggat hindi mo pa talaga nalalaman kung ano yung gusto mong mangyari o mission mo dito. Happy New Year and thank you again for coming here in 2025. 2025, well, here in 2026 with me, with the team, here in Turning 25 with Ate Rai.